konti pa lang tayo dito sa venue. Pwede ba tayong mag-move forward? Ayan, yung mga nasa likod, mga nasa na doon. Ayan, punta na po tayo dito sa gitna. Ayan, para naman nakakagana pa rin. Ayan, makipag-fellowship. Ayan, sige, dito po tayo sa gitna. Ayan, so kumusta pa ang lahat? Ayan, parang na-late tayo Kung kailan walang ulan, no? Tsaka na-late ang mga tao. Ayan, pero tayo po ay tatayo. Kahit na konti pa lang tayo ngayon sa venue, tayo ay tatalon. Tayo ay awit. Tayo ay magpupuri kay Lord. Ayan, parang pa 300 yung parang pa 300 yung energy dito. Kahit na isang linya pala napupulo natin. Ang gusto sa inyo tara po at ay mananalangin at ipe-prepare natin ang ating mga puso for this celebration. Yes, our Heavenly Father, kami po ay nagagalak, Panginoon, despite the troubles, despite our worries, Lord. Kami po ay nagagalak dahil kami po ay nandito, Panginoon, nakakatayo. Kami po ay nandito, naglalakas loob, Panginoon, na iwan ang aming mga worries. Lord, kami po ay naglalakas loob, iwan ang aming mga pinoproblema, Panginoon. Andito po kami sa inyo to worship you, Lord. At iiwanan po namin ang lahat ng ito para kayo po ay aming mapapurihan, O Lord. Para kami po ay makapakinig sa inyo, Panginoon. Para po kami ay kausapin niyo, Panginoon. And Lord, we believe na hindi po kayo magfe-fail doon, O God. Kami po ay naniniwala na meron po kaming marireceive from you na word, na promises, Lord. And Father, we will experience you today. At kami po ay aawit, Panginoon. Kami po ay sasayaw, O God. Kami po ay papalakpak para sa inyo, O God. Dahil ikaw po ay kapuri-puring totoo. Dahil kayo po ay mabuti, Panginoon. At kayo po ay faithful sa promises ninyo, O Lord. Let this morning be a day of worship. Let this morning, let this time be a time to appreciate you, to adore you. Come on, if you have something in your heart, I am encouraging you wherever you are right now, sa kanya-kanya ninyong upuan. Come on, praise the Lord in your own ways. Declare His goodness. Declare His holiness. Declare His faithfulness. Declare healing. If you have something in your heart, come on, believe that God will lift you up. Believe that God will help you out. Lord, nakikita niyo po ang puso ng bawat isa. Nakikita niyo po ang pinagdadaanan ng bawat isa. Lord, hindi ka po bulag, hindi ka po pipi, hindi ka bulag sa mga pinagdadaanan namin, Panginoon. Hindi ka bingi sa aming mga panalangin, O Diyos. Lord, we need you, O God. We need your healing. We need your peace. We need your joy. And right now, I am declaring to my brothers and sisters, Lord, and fill them with your peace. Fill them with your joy, O God. Fill them with thankfulness despite of all these situations that they are in. Come on, receive it. Receive it. Lord, maraming salamat po. Maraming salamat po for these wonderful gifts na binibigay niyo po sa aming mga puso. Indeed, you are enough for us, O God. We don't need anything but you, O Lord. You are our portion.
Ikaw parate ang aming pipiliin, Panginoon, despite of all the options, despite of everything na nakapaligid sa amin, Panginoon, we believe that you are our best option. Ay ngayong umaga, Panginoon, ikaw po ang pipiliin namin. Lord, papupurihan ka po namin, O Diyos. Lord, maraming salamat po. Enter our hearts right now. Lord, thank you po for preparing our hearts. Ready na po kami, Panginoon. Ready na po kaming umawit sa inyo, O Diyos. Ready na po kaming pumalakpak dahil ikaw po ay mabuti, Panginoon. Ready po kami sumayaw. Ready po namin gamitin ang aming mga katawan para ikaw ay papurihan ngayong umaga. And if you are ready, open your eyes. Come on, open your eyes. Palakpakan natin ang Diyos. We will worship right now. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. We thank you, Father, and let us continue to worship our Lord today, this morning. At talagang ibigay natin ang buong energy natin to worship and to thank God because God's been so faithful throughout this week once again. And we will continue to worship Him because He continued to be so good to us, diba? Ayan, kaya as we sing this song, let us dance, let us shout, let us sing. And yes, let's go. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. And nothing is impossible through you. I can do all things. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Let's dance and shout. Let's raise our hands. Yes, hallelujah, Jesus. We thank you, God. Not gonna live, but wanna
Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith, and nothing is impossible. And I believe, I believe, I believe, I believe in you. And I believe, I believe, and I believe, I believe in you. And I believe, I believe, I believe, I believe in you. And I believe, I believe, and I believe, I believe in you. We believe in you, Jesus. Yes, nothing is impossible to you, God. Yes, Jesus. Let us continue to worship our Lord this morning. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Open your mouths, church. Sing in your own words. Papurihan natin siya in our own ways. Let us focus sa Kanya today. Yes. Let us ask for His presence today. Fill this place with your presence, Lord. Yes, Lord. Fill us up, Lord, till we overflow us, Lord. Fill us with your love, with your fire, Lord. You set us ablaze, God. Yes, open your mouth, church. Raise your hands. Yes, let's worship. Magbabad tayo sa presensya ng Panginoon. Sige, take natin itong opportunity na to be with Him. Na mag-focus tayo sa Kanya. Huwag tayong tumigil hanggat hindi natin siya nararamdaman. Yes, open your mouth, church. Lord, we desire to see your kingdom come, to see the glory of your Son, shining bright on everyone. And we desire. All we desire is your eternal flame, burning brighter than the sun, and bringing hope to everyone. For generation, Lord. For my generation, Lord, I am crying out for more. And come and fill me with your fire. You set me ablaze. You set me ablaze. I want your fire. More of your power. Set me ablaze. You set me ablaze. I want to know your fire again. Yes, Lord. All we desire
Yes, Holy Spirit, we invite you here, Lord. Fill us up, Lord God, till we are overflowing, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Katulad po ng awitin at sinabi sa iyong salita, Panginoon. Sa 2 Timothy, yes, Lord, set us ablaze, O God. Set us ablaze, Lord. For this reason, 2 Timothy 1:6-7, for this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. Verse 7, for the Spirit God gave us does not make us timid, but gave us power, love, and self-discipline. Yes, Lord. Sa'yo lahat naggaling, Panginoon, ang lahat ng gift na ito, Lord God. That we will be used, Lord, to build up the body of Christ. Yes, Lord, we are the body of Christ, so God. Lord, as we use this gift, Lord, let us be reminded that God has given us the power we need to accomplish the task that He has given to us. Ang hinihintay na lang niya ay tayo. Malaki po ang ginagawa sa atin ng Panginoon. And we are crying out for more, Lord. Hindi po namin kaya, Lord, ng kami lang, Panginoon. Ng sarili lamang po namin, Lord. Help us, Lord, to be on fire, Lord. Lord, ayusin mo po ang relationship po namin with you, Lord God. Lord, punuin mo po kami ng apoy, oh God. We cannot do all this, Lord, without your power, Lord God. In Jesus' name, Lord. Your enabling power, Lord. Lord, sinusuko po namin lahat ng takot namin na meron kami. Sinusuko po namin lahat ng doubt namin sa mga sarili namin, Lord. Sinusuko namin lahat sa iyo, Lord, upang punuan mo po kami, Panginoon. Fill us, Lord. Help this fire, Lord God, to burn up and overcome our fear, Panginoon, so that we can continue to do your work, oh God. Lord, we want to bring hope, Panginoon, to this generation. Help us, Jesus. Help us, Lord. We all have the anointing, but somehow it is too low. Take time today, mga kapatid, to really pray with the words of this song. Set me ablaze, Lord. Come on, sing this once again, Lord. Cry out, shout it to the Lord. Set me ablaze, God. Fill me up until I'm overflowing. Fill me up, yes, Jesus, until I'm running over. Hallelujah, Lord. Fill me up, fill us, Lord, with your fire, Lord. Para sa generation namin, God. Mula ngayon, Lord, may pakialam na po kami, God. Once more, Lord, set us ablaze. More of your Spirit, Lord. Fill me with your fire, Lord. Lord, kami po ay magpapagamit sa iyo, Panginoon. Kami po ay magpapagamit sa iyo, Lord. Yes, Lord. We are desperate of this power coming from you, Jesus. Punuin mo po kami ng apoy hanggang sa hindi na po namin kayang makontain, oh God. Hayaan mo itong apoy na to na dumadaloy sa amin, ang dumaloy din sa mga taong gagamitin mo at ibibigay mo po sa amin, Panginoon. Lord,
tulungan mo po kaming magkaroon ng pakialam. Turuan mo po kami, Lord God, na magkaroon ng pakialam sa generation namin, Lord. Hallelujah, Lord. Lord, maraming nangangailangan sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kaming makasama ang mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Gamitin mo po kami, Lord. Yes, Lord, we are crying out for more, Lord. Fill us, Lord God. Fill us with your fire, Lord. Hallelujah, Lord. Set us ablaze, Lord. Hallelujah, Lord. Dalangin namin, Panginoon, na sa umagang ito, Lord God, itong reminder mo po sa amin, Panginoon, ay manatili sa amin, Panginoon, hanggat kami ay nabubuhay. Na Lord, ang bawat isa sa amin ay hindi susuko at paglalabanan, Lord God, na magkaroon ng power na ito, Panginoon, na nanggagaling sa iyo. Lord, set us ablaze, oh God. Lord, hinihingi po namin ng tawad ang pagiging timid namin, sa pagiging walang pakialam namin, Lord. At dalangin namin, Ama, na wala na kaming ibang maitataas sa lahat ng gagawin namin, Panginoon, kundi ikaw po lamang, Lord God. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Sige po. Ayan. So, sa mga nasa likod, punta po kayo dito sa harap. Ayan, wag po tayong kalat-kalat para maganda tignan. Maganda tignan. Ayan, once again, good morning everyone. Ayan, dapat talaga bumabati din tayo sa nag-greet sa atin para naman talagang good mood and light ang mood nating lahat. Again, good morning! Ayan, di ba? Nakakalakas ng good, nakakalakas ng nakakaganda ng mood kapag tayo ay nag-greet one another. Yan, pwede mo bang kalabitin yung katabi mo? Yan. Batiin mo siya, happy Sunday, happy Sunday. Ayan na. Uy, ba't mukhang hindi happy yung mukha niya? Dahil pag sinabi yung happy Sunday, nakangiti kayo. Ulitin niyo, happy Sunday! Ayan. Ayan, nakaka-bless naman ang inyong mga ngiti. Yan. So, we are now on our new series ngayong September, which is Big God! Big God! Ayan, diba? Talagang malalaki yung pag-uusapan natin ngayong September. And last week nga, pinag-usapan natin, diba, yung big problems. Pero huwag tayong mag-alala dahil merong big solutions. And this morning, pag-uusapan naman natin ang isa na namang malaki. Okay? Excited na ba kayo kung ano yung malalaki yung pag-uusapan natin today? Yes, but before that, ayan, meron po ba tayong new friend? Ayan, nandito. Ayan, pwede po ba silang ito si Kuya, ayan, Arnold, ay Ronald, ayan, welcome po sa inyo. Sa mga malalapit kay Kuya Ronald, ayan, paki-welcome po siya. Ayan, welcome. Thank you rin po sa nag-invite sa kanya. Ayan, and tayo rin po, huwag tayo magsawa to do good. Ayan, let us invite our families and our friends, our relatives sa ating Sunday worship service. Again, meron po tayong tatlong Sunday worship celebration. We have the morning service, which is 9:30 a.m. And then afternoon is 2 p.m. And then ang evening ay 7 p.m. Yan, so excited na ba kayo to talk about something big? Ayan, so let us welcome our Big Daddy, Daddy Bishop John Espanyol. Yun ako, magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning, good morning. Sabi mo sa katabi mo, you are good morning. Yan, maganda ka pa sa umaga. Yun, ako, purihin ng Panginoon. So, sino rito ang excited na makinig ng salita ng Panginoon? Sino ito naniniwala malaki ang ating Diyos? Taas ang kamay. Yes, di ba? Sinabi na nga niya, last time na pinag-usapan natin, God is a big God. There is nothing impossible with God. Walang imposible sa Diyos. Tama? Naniniwala ba kayo ron? Yes. Parang hindi naman. Naniniwala ba kayo ron? Yes. Ba't dapat lagi
malaki ang ating pananampalataya na malaki ang ating Diyos. So yan pag-usapan natin ngayon. So last time, pinag-usapan natin ang big problem, big solution sa ating Panginoon. Okay? At nakita natin ang isa sa pinakamalaking problema, siguro na kwento na narinig na natin, ay ang kwentong problema ni Job, di ba? Pambihira si Job. Ewan ko lang kung may papantay pa sa inyong problema ro, di ba? Pambihira mo. Sa isang iglap, sa isang araw lang, pambihira, limas ang lahat ng meron siya. Ang masakit doon, tinira pa yung asawa. Di ba? Pero mo, di ba? Namatay yung mga anak niya lalaki, namatay yung mga anak niya babae, namatay lahat ng hayop niya, namatay lahat ng tinanim, kinuha lahat ng, ng hayop niya, ng mga livestock niya, pati yung mga tinanim niya, nasunog lahat, di ba? Tapos yun nga, nagkasakit pa siya, di ba? Nagkaroon siya ng parang leprosy, di ba? Actually, hindi leprosy yun, basta parang mga boils, mga sugat sa katawan, no? Parang psoriasis siguro yun. Diba? Ang matindi nga ay iniwan pa yung asawa na walang ginawa kundi inag siya. Pero gawa ang Panginoon ng isang malaking solusyon sa buhay niya. No? At bagamat hindi in-explain ng Panginoon kung ano yung bakit nangyari yun sa kanya, pero still, dahil nag-repent at nagtiwala pa rin si Job sa kanya, binalik naman ni Lord lahat nung nawala. Doble pa. Okay? Sino rito ang gustong doble pa? Yon, ang hindi lang dinoble yung asawa, isa pa rin yung asawa. Okay? Kasi mahirap na, yung isa lang mahirap na. Pangalawa pa, di mas mahirap na yan. Okay? So ngayon naman pag-uusapan natin, big mission, big provision. Okay? So isa sa mga istorya na basa ko ng isang malaking mission at malaking provision ng Panginoon ay ang missionary na si Hudson Taylor. No, hindi niyo kilala yan, pero isa yan sa mga missionary, mga Christian missionary sa China. Okay? During 19th century, that means mga 18 something yan, mga 1870s or 1890s. Okay? During that time, siya ay pumunta sa China para mag-win. Siyempre, alam naman natin, hindi pa na-introduce ang Christianity sa China during that time. So, pumunta itong si Hudson Taylor. At siyempre, pag ikaw ay nagbi-mission, siyempre, you need financial provision din. Okay? So one time, habang siya ay nandun sa kanyang mission house, nananalangin siya kasi meron siyang mga kinukup na mga bata, di ba? Tapos siyempre, yung cover ng pagkain nila, yung kanilang tinitiran, yung kanilang lugar, tapos siyempre, yung mga staff pa niya, tapos siyempre, yung lahat ng daily provision niya, talagang, alam mo, pag ikaw nagmi-mission, nag-start ka pa lang talaga, malaking factor malaki talagang bagay ang may pera ka. Okay? So, dumating siya sa point na wala siyang kapera. Wala na talaga. Simut na yung kanyang pera. Wala na siyang kumbaga, ang pagkain na lang nila hanggang 2 araw na lang. Pagkatapos noon, hindi na nila alam kung saan sila kakain o paano sila makakain. So, panay ang pray niya. Lord, bigyan mo kami, provide for us. And nakakatuwa dahil isang araw, after nung araw na nagpipray siyang ganyan, kinabukasan, may dumating na isang lalaki na hinahanap daw siya. No? Sabi niya ganun lalaki, ang tagal ko na po kayong hinahanap. Sabi niya ganun. Kasi meron po akong ibibigay sa inyo na pinadi-deliver sa inyo. So yun nga, sa madaling salita, binigyan siya ng isang package. At nung pagbukas niya, pambira, nakita niya ang pera, ang package pala na yun ay isang pera, no? Na kung saan, nung binilang niya yung pera, pambira, na-cover na lahat ng kanyang kailangang bayaran at mako-cover pa yung mga ilang buwan pa para sa kanyang ministry. And true enough, God provided for His mission. Amen? Amen ba? Gusto niyo ba yun? Aba, pambihira. Ako, hinihintay ko, sana may mag-deliver din ganyan. Kaya lang, laging Shopee lang, di ba? At Lazada lang, di ba? Ang dumarating. Minsan, tayo pa magbabayad. Amen? So, God's mission, a big mission, big provision, yan ang pag-uusapan natin. Okay? So, siyempre, tayo po as YROC, alam naman po natin na hindi naman tayo nandito para maglaro lang. Magat may mga laro tayo, di ba? May mga pag-games tayo rito. Pero hindi tayo nandito para maglaro lang. We have a mission to fulfill. Yan ang pag-uusapan natin.
At sa totoo lang po, mga kapatid, ang Wairako, alam naman natin, di ba, bagamat karamihan dito, mga young people, at karamihan din dito, mga young looking. Taas ang kamay ng mga young looking yan, taas ang kamay. Yan, di ba? Sino mag-aakalang 75 na ako, di ba? Praise the Lord. So, may mission tayo. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Pero basahin muna natin kung paano ang isang malaking mission at vision ay pinoprovide ng Panginoon. 1 Chronicles chapter 29 verse 1. Yan. Ito ay isang kwento nung si David ay malapit ng, kumbaga alam niya na, kukunin na siya ni Lord, gagraduate na siya, at kailangan niya ng i-transition yung kingdom kay Solomon at sa kanyang anak, napapalit sa kanya. At sabi niya ganoon, ang dream niya kasi, ay ang isang pinakamalaking dream niya ay magkaroon ng temple. Kasi nagkaroon na siya ng palasyo eh. Kumbaga nakagawa na siya ng palace, nakagawa ng kingdom ng buong Israel na na-establish siya na. Kaya lang isang problema, wala pang temple na nagagawa. Hanggang nung panahon niya ay nasa tent lang yung Ark of the Covenant. Ang worship nila ay nandun lang sa isang tent. So they're praying na ang vision niya magkaroon talaga ng malaking temple. Okay? At ito nga, basahin natin. Then King David said to the whole assembly, "My son Solomon, the one whom God has chosen, is young and inexperienced." Bata pa raw siya at inexperienced. At sabi niyan, basahin nga natin nakabold, 1, 2, 3. "The task is great because this palatial structure is not for man, but for the Lord God." So, nagkaroon siya kasi ng vision na magkakaroon ng isang temple o gagawa siya ng isang malaking temple para sa buong Israel at siyempre para sa Diyos. Kaya sabi niya ganon, the task is great because this palatial structure, ibig sabihin napakalaking structure, napakagandang structure, sabi niya ganon, is not for man, but for the Lord. Magkaroon ng isang malaking temple na napakaganda at napakalaki. Hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. Yun ang pangarap niya. Sino dito minsan nangarap na nagagawa siya ng malaki para sa Diyos? Taas ang kamay. Wow. Amen? Di ba? So yan. Ganon din si David, no? So nag-pray siyang ganyan. Sabi niya ganon, ang laki ng need natin. So may vision siya. 1 Chronicles 29 verse 6 to 9. Then the leaders of families, the officers of the tribe of Israel, the commanders of thousands, and the commanders of hundreds, and the official in charge of the king's work gave willingly. They gave toward the work on the temple of God 5,000 talents, and 10,000 darik of gold, 10,000 talents of silver, 18,000 talents of bronze, and 100,000 talents of iron. Anyone who had precious stone gave them to the treasury of the temple of the Lord in the custody of Jehiel the Gershonite, and the people rejoiced at the willing response of their leaders. For they had given freely and wholeheartedly to the Lord. David, the king, also rejoiced greatly. So, nagkaroon ng matinding bigayan. Okay? So, anong vision ni David? The Lord's temple. Magkaroon ng matinding o malaking temple. Okay? He wanted to make a temple for God. A prestigious one. A magnificent one. Tingnan nga natin yung picture. May picture dyan eh. Tingnan. Solomon's Temple. Ito ay, ayan. O, ano pa lang yan? Isipin mo yan. Ito ginto ito. No? Siyempre, nung panahon na yan, hindi naman madaling gumawa ng building. Di ba? So, kailangan niyang gumawa ng malaki. Kung makikita mo yan, andyan yung description. Yan o. 3-level structure built around the temple. Lower level is 7.5 feet, 9 feet wide, 10 feet. Ayan, nandyan. Wooden doors. Okay? So, malaki. No? Malaki yung pangarap ni ano. Ito, ano to? Bronze ito. Napakalaki niyan. Di ba? Diyan nilulubog yung mga hindi matitigas ang ulo. Diyan, nilulubog yan. Di ba? Tapos dito susunugin. Ayan, okay. Hindi, pero malaki. Kasi doon, during that time, meron silang mga temple sacrifices. So, dito sila naghuhugas, di ba? Tapos, dito nila dadalhin yung tupa or yung goat o kaya yung ox o kaya yung cow na isa-sacrifice nila. Tapos, yung dugo niyan, dadalhin dito. So, ito yung temple. Okay? Yan yung temple. So, ang laki niyan. Okay?
Sabi nga sabi sa 2 Chronicles chapter 2 verse 2, kung gaano karami ang nagtrabaho nito, tingnan natin. 2 Chronicles chapter 2 verse 2. He conscripted 70,000 men. Ibig sabihin, isipin mo yan, pambira, 70,000 men ang nagtrabaho. Saan pa lang? Anong gagawin nila? Carrier lang, tagabuhat lang. Kasi unang-una, siyempre tandaan natin, ang Israel ay isang desert. Hindi naman siya tropical country, kundi desert siya. So ang problema nila, unang-una, ay yung mga kahoy na gagamitin, yung mga wood, mga trosong gagamitin, kasi malalaki yan. Kukunin pa nila sa ibang bansa yan. Tapos na-travel pa nila papunta sa Jerusalem, and then doon nga gagamitin niya. So kailangan nila na maraming tagabuhat. Gaano karami? 70,000. At ano pa? And 80,000 as stone cutters. So pati yung mga bato na ginamit, yung mga marbles na gagamitin nila, in-export din nila yon. Bubuhatin din yon, tapos ikakat nila yon. Okay? So kumbaga may bundok doon, tapos ikakat nila yon. And 3,600 as foremen over them. So isipin mo, 3,600 foremen. Ganong kalaki ang trabaho nila. Ito nga lang tayo, di ba? Ilan lang ba ang trabaho rito? 6? Di ba? Isipin mo, 70,000. Gaano karami yun? 2 Chronicles chapter 3, verse 3 to 9. Tignan natin mabuti. Okay? Verse 3. The foundation Solomon laid for building the temple of God was 60 cubits long and 20 cubits wide, using the cubit of the old standard. The portico at the front of the temple was 20 cubits long across the width of the building and 20 cubits high. He overlaid the inside with pure gold. Primo, pakita mo na nga yung picture habang binabasa ko to para ma-imagine nila. Okay? So sa loob daw, sabing ganon, ay pure gold. He overlaid the inside, pure gold ito. So isipin mo, puro ginto yan. Alam mo, pumunta kami sa Dubai, Abu Dhabi. Ano pangalan ng temple na yon? Yung temple ng mosque pala, hindi pala. Yung pala roon, yung mga, ko lang yung picture, meron pala roon, puro ginto yun. Yung parang display lang nila doon sa isang poste na gano'n, yung nakapalibot na gano'n, ginto, ang lalaki. Gusto ko sana kumuha ng isa eh. Kaya baka hindi na ako makabalik dito eh. Kasi panggagawa natin ng building, di ba? Pero mo, ganun kalaki yun. Ibang klase ito. So, maglilade ng ginto. Okay? And he overlaid inside with pure gold. He paneled the main hall with juniper and covered it with fine gold and decorated it with palm tree and chain design. He adorned the temple with precious stone, and the gold he used was gold of Parvain. He overlaid the ceiling beam, door frames, walls, and doors of the temple with gold. Pambihira, puro ginto. Hello? Alam niyo, naisip mo, sabi ko, Lord, hindi ka masyadong garbo na to. Di ba? Naalala ko dati. Nung nasa farmers tayo, nung nagpapagawa tayo ng venue, naaway ako. Bakit ang gastos-gastos? Bakit gusto pa natin ganito? Bakit kailangan pang pagandahin yan? Hindi naman tayo magtatagal dyan. Kung si Lord pala nag-instruct sa atin kung ano yung pagagawa natin, baka ipalit pa ito ng ginto, di ba? Amen? Pambihira si Lord, ginto ang gustong ilagay, di ba? So, ang laki ng vision. So, si Lord pala, pag nagpagawa ng venue o nagpagawa ng building o ng temple, pambihira, hindi pwedeng basta-basta lang. Hindi pwedeng, di ba, parang okay lang, okay na yan, pwede na yan. Hindi pala pwedeng ganun. Actually, kahit nga yung tent nga lang kung siya nagbigay ng instruction kung paano. Kahit nga yung Ark of the yung Noah's Ark, siya pa rin ang nagbigay ng instruction kung paano gagawin. Okay? So pag nagbigay si Lord ng vision, malaki ho, hindi ho ordinaryo. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Kaya please, kung ako po, tingin ninyo, parang parang minsan, si Pastor John, masyadong kung ano-ano mga ipinag-iisip sa Wyra, ang dami-daming gastos, puro na lang. Alam nyo mga kapatid, kung si Lord ang pastor natin dito, malamang pambihira, hindi lang ganito kaganda at hindi lang ganito kalaki ang venue natin.
Amen? Gusto nyo si Lord na lang papuntahin natin dito? Para naman ang hirap kasi ang hirap magtanggol di ba? Ang hirap magpaliwanag. Di ba? Kasi bakit? Kasi magkaiba yata tayo ng perspective ng Diyos mo tsaka ng Diyos ko Ang Diyos ko kasi excellent Baka ang Diyos mo mediocre. Baka ang Diyos mo mahirap, ang Diyos ko mayaman. Hello? Amen? Oh. Kaya puro ginto. Ang bihira yan. Ako magpapaano nito, lahat ginto. Pati mga ngipin nyo, pakukuha ko ng mga ginto. Hindi ko napapatunaw, biot. Ano na yan, nakadisplay, nakalinya yung ngipin ganyan dito. Ito kay ano to, kay ano to. may pangalan, bawat ipin. See, he overlaid the ceiling beams. He built the most holy place, its length corresponding to the width of the temple, 20 cubits long, 20 cubits wide. He overlaid the inside with 600 talents of fine gold. The gold nails, pako lang ginto pa. Diba? The gold nails weighed 50 shekels. He also overlaid the upper parts with gold. Pambira. Try to imagine the preparation, the amount of resources has to be prepared in order for Solomon to build the temple. Ang laki ho ng pangarap, ang laki ho ng vision, ang laki ho ng mission. Amen? Alam mo kasi bakit nakaka-excite? Alam mo pag si Lord ang sinusunod mo, nakaka-excite. Kasi pag si Lord ang nagpagawa sa atin, definitely maganda Di ba? Kaya pag ikaw pumunta ka ng church, tapos ang pangarap mo ng church at ang pangarap mo ng pastor, yung yung parang, ang liit lang, tapos parang, basta masurvive lang natin yan, okay na yan, basta may venue tayo, kabahan ka na. Kasi bakit? Kasi baka iba ang Diyos niyan. Kasi ang Diyos natin ay excelente. Pambira, ang Diyos natin, hindi tayo bibigyan ng pangit na venue. Parang ayaw niyo sumuna. Parang nahihirapan kayo. Diba? Pero sa totoo lang po, kaya nga ako kahit nung nag-uumpisa pa lang ako sa YRAC, sabi ko, Lord, hindi ho kami mayaman. Alam niyo naman ho yan, di ba? Nung bata pa tayo. Nung bata pa ang YRAC, nung nag-uumpisa pa lang ang YRAC. Natatawa nga ako dahil nung nag-uumpisa pa lang ang YRAC noon, ang tingin sa atin, puro bata tayo Puro bata ang mga members natin noon Tapos pag tinitingnan nga kami nung lalo nung nasa Gateway Suite na tayo, dito sa may Gateway dati. Sino naabutan niya? Taas ang kamay. Ayan, mga kasing edad ko po yan. Okay, mga... Di ba nung nasa Gateway tayo, kausap ako nung manager noon. Sabi niya, Pastor, alam mo pag tinitingnan ko ang mga miyembro mo, iniisip ko, paano ko kayo nakakabayad sa amin? Kasi para ho mga estudyante. At hindi ko mayayaman, puro PUP, RTU, at lang yun, di ba? Sabi ko sa kanya, huwag ka maingay. Nagbibenda ako ng droga kasi sabi ko. Uy, joke lang yun, baka maniwala ka ba? Sabi ko, totoo, kahit yung mga pastor, yung mga dumadalaw sa atin, yung mga nakilala sa atin, kahit nga sa PUP, tingin nila sa Youth on the Rock, ang yaman-yaman Alam mo, yun lang ang meron tayo. Imahe ng pagiging mayaman. Amen? Sabi mo sa kapatid mo, sa tabi mo, mayaman ka. Diba? Pero mayabang ka rin. Sabi mo, mayabang ka rin. God is good, di ba? God is excellent. God is great. God is beautiful. God is perfect. So, kung ang Diyos mo ay talagang, alam mo yun, kung ang Diyos mo ay malaki, definitely hindi ka niya bibigyan ng isang mission at isang vision na kahit ikaw lang at wala na ang Diyos, hindi, anong ibig sabihin yun? Kung bibigyan ka ni Lord, kung meron man siyang ipagagawa sa iyo, tandaan nito, hindi siya magbibigay ng isang mission sa iyo na kayang-kaya mo. Na kahit hindi siya sumama sa iyo, magagawa mo. Kasi bakit? Wala siyang glory ron. Kasi bakit? Kasi kaya mo naman yan Di ba? Nagigets niyo ako? So, halimbawa, ganito. Sabi naman, umalis ka, hindi ka na nag-commit sa church. Kumbaga, wala ka na sa church, hindi ka lumaaten, nag-backslide ka na, halimbawa. At parang tingin mo, maganda buhay mo.
O sige, sabihin na natin, maganda buhay mo, nakapapagawa ka ng bahay, nakabili ka ng bahay at lupa, nakabili ka ng sasakyan gusto mo. Pero maniwala ka, kung nasa Diyos ka palalo, baka hindi lang yan ang binigay sa iyo ng Diyos. Kasi bakit? Yan ang kaya mo. Eh kung kasama mo pa ang Diyos sa mga bagay na gagawin mo na malalaki pa, na hindi mo kayang gawin, mas malaki pa ang gagawin mo at magiging resulta ng buhay mo. Amen? Palapakan naman natin ang Panginoon doon. Kaya ako ever since, so sa totoo lang, sabi ko nga, Lord, baka naman pwedeng sa buhay ko rin yan, di ba? I mean, hindi lang sa church, di ba? Kasi pagdating sa church, pambihira, malaki ang vision ng YRAC. Amen? Pero dapat personal din natin buhay. Lord, alam ko may malaki ka rin gagawin sa buhay ko. Di ba? Dapat ganun tayo. So imagine itong vision na ito. Sa YRAC, mga kapatid, malaki ho ang vision ng YRAC. Isipin mo, changing a nation by changing a generation. Di ba? Ano ba ang vision natin? Basahin nga natin. An assembly of disciples that will change and transform nations for God. Pabago tayo ng bansa. Alam nyo ba na ang Youth on the Rock ngayon ay accredited na ho ng National Youth Commission? Palapakan naman natin ang Panginoon. At alam nyo rin po ba na sa buong Pampanga, ay inatasan na po tayo ng DepEd Pampanga, buong Pampanga, na mag-establish ng Youth on the Rock organization sa lahat ng high school, senior high school, pati elementary. Papalapalakpak kayo dyan. Alam nyo ba trabaho doon? Ang dami trabaho doon. Kaya nagpaplano kami, nagbi-meeting kami. Paano natin lalagyan ng buong youth? Kasi required na eh. Hindi na siya parang hindi na siya optional. Required na ho, kasi inatasan na tayo, may memorandum na tayo galing from DepEd, binaba na ho sa lahat ng school ng Pampanga na mag-establish ng Youth on the Rock. Oh, alam niyo ba trabaho nun? Kailangan sa lahat ng high school ngayon, mag-start tayo ng youth org doon. So kukuha tayo ng mga tao roon para maging officers. So ngayon, nagbaba na sila ng memo na mag-appoint na sila or mag-election na sila ng officer ng YTR o ng Youth on the Rock. So that means sa isang campus, kailangan meron man lang tayong isang representative from YTR o from YRAC na magiging advisor ng bawat campus. Alam nyo ba na yung nagkaroon tayo ng My Life sa buong Pampanga, second caravan na ngayon, second batch ng caravan itong pasukan na to, ang estimate na attend doon sa My Life natin, hindi pa lahat ng estudyante, senior high lang. Alam nyo kung gaano karami? 30,000. Wow! Wow, Lord, laki. Isipin mo, senior high lang yun. Senior high lang po yun. So, sabi ko nga, Pampanga lang, 30,000, abot na natin yung goal natin eh. Senior high pa lang yun. Ang problema, pati elementary, pati Weng. Sabi ko, bakit naman sinama yung elementary? Pwede namang high school lang. Ay, talaga naman. Pero siyempre, bagamat nalulula ho kami, sa totoo lang, bagamat meron naman tayong kumbaga strategy kung paano gagawin, ang problema talaga unang-una tao. Pangalawa, siyempre, magagawa naman siya. Pangalawa, kailangan din natin ng pera. Kasi if we want to, kaya nga kung gusto nyo maging campus missionary, pwede kayo mag-campus missionary. Kailangan nun namin. Mga 20 campus missionary sa Pampanga lang. Tasong ka ng kamay ang mga hindi hipo ni Lord dyan. Pero pasuswelduhan nyo ang sarili nyo. Okay? So laki ho. So isipin mo, Pampanga pa lang yan. Diba? Pampanga pa lang yan. And accredited tayo sa National Youth Commission. So ibig sabihin, buong Pilipinas, pwede na tayong i-endorse ng NYC para ma-reach natin ang mga kabataan sa buong Pilipinas. So isipin mo, yung AKAP natin ngayon, alam niyo yung AKAP, meron tayong big event ngayon, yung AKAP eh. Ang target natin, 3,000
na estudyante. And true enough, ano na yun, mapupuno na natin yun. Kasi Pampanga pa lang, doon sa Pampanga natin gagawin eh. So sa madaling salita, mga kapatid, ang laki ho ng gagawin natin. Okay? Your palakpak is good. Your yehe is good. But I need volunteers. So ganyan, laki. So transforming nation talaga tayo. Okay? Ano ba mission natin? Our mission is glorifying God, discipling leaders, transforming nation. So ganyang kalaki. Amen? Sabi ko nga, Lord, mali yata ako ng ginawa sa buhay ko. Sana nag-artista na lang ako. Pero alam nyo, a good thing about God is this. Alam mo, isa na ito patunayan ko sa Diyos. Sa totoo nga lang, pag ini-imagine ko nga mabuti. Kung titingnan ko yung nangyayari sa ating ngayon, at yung ginagawa natin ngayon ha, tapos kung babalik ako noong 2004 na nag-start tayo, hindi ko mai-imagine at hindi ko ma-imagine kung papaano natin nagagawa yung ginagawa natin ngayon. Nag-gets nyo? Kasi sa totoo lang, nung binigay ni Lord sa akin yung vision ng YRAC, nalulaho ako. Alam mo yung na-paralyze akong ganyan. Lord, laki nun. Yung parang gusto, alam mo yung nakakita ka ng pinagagawa sa inyo, Lord, nung imbis na matuwa kayo, na-paralyze ka. Nakaranas na kayo ng gano'n. Yung, alam mo, sa opisina, ikaw ang in-charge niyan, ikaw yung project na gano'n. Laki ho niya. Hindi, maliit lang yan. Ano lang yan, 500 million project. Ikaw ang project manager. Ha? Yung gano'n nakakalulang gano'n, di ba? Yung isipin mo, paano mo gagawin yan? Kapatid, kung nung pinakita sa akin ng Lord niya, nung 2004, talagang nalulaho ako. Kaya lang sabi ko, Lord, ang hirap po niyan. Pero sabi sa akin ni Lord, John, I will be with you. At pinakita sa akin, sabi ni Lord, there is nothing impossible with God. Sabi ko, Lord, sige, tulungan mo lang ako one step at a time. Kaya kumakanta ako lagi, one step at a time, I'm climbing my mountain. Alam niyo yung kantang yon? Hindi. Siyempre, kapanahunan ko lang yan. Di ba? So, ang laki. So, papaano natin ngayon mafulfill yan at papaano natin mapoprovide yan? Naku, sa tolo lang, ngayon nga ho, mga kapatid, alam nyo ba may sinusolve tayong problema? Hindi naman problema, may sinusolve tayong challenge sa buong YRAC ngayon. Alam nyo ba yon? As of now kasi, financially, meron tayong, deficit tayo ng 400,000 a month. Inaanbonohan lang ni Kata. Amen. Tsaka ni joke lang. Pero talagang 400,000 every month. Hinahanap namin yan kung saan. Kaya pag minsan nawawala ako sa gabi, alam nyo na. Okay? Naghahanap ako ng resources. Pero hindi, alam nyo naman, proven naman natin yun. Kahit naman, ang dami na natin dinaan ng financial challenges. Kasi pag kinuwenta mo naman talaga, ang laki na expenses natin. Amen? Ito ba, alam nyo ba kung magkano ang renta natin dito? Sino nakakaalam? Taas ang kamay. Wala nakakaalam sa inyo? Alam nyo ba ang renta natin dito ay 230,000 a month? Labas na tayo. Uwi na. 230,000. Yung kasama yung kabila. O isipin mo, saan natin kinukuha yun? Di ba? Tapos ang tithes mo, 150. Tsaka 200, di ba? Pag sasama-samahin pa natin yun, di ba? Di ba? Sabi niyo, Pastor, bakit ang mahal naman? Di tayo humanap ng mura. Sa totoo lang, wala ka na hong makikitang mura dito sa Cubao. Wala ka na hong makikita. Ang maliit na space, ito siguro itong stage na to, makakuha ka ng ganitong space, commercial space, baka 30,000 lang. O mas mataas pa. Yun nga lang mag-rent ka ng yung space sa mall, yung parang food cart lang. Alam nyo ba magkano yun? Nasa 25,000. Sa SM nagtanong kami dati, that is siguro mga 7 years ago nagtanong, 25,000 a month. Food cart lang ang itatayo mo. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Parang nabigatan ba kayo? Nabigatan kayo, di ba? So, sa totoo lang, hindi ho tayo bongga. We just want to really represent God sa ating church.
God. And the good thing, God always provide for us. So ang question, hindi lang yan. So nag-i-expand pa tayo. Di ba? Pinipilit natin magkaroon tayo ng, talagang we are doing our mission, expanding our church. Nandiyan, pinipilit natin magkaroon ng Wayrak Church sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, North Luzon, di ba? Sa lahat sa buong Pilipinas. At sa totoo lang, lahat yan, kailangan ng pera. Kailangan ng gastos. Amen? Kaya mula ngayong araw na ito, ang inihiling ko sa inyo, tig-isang kidney lang po kayo, mga kapatid. Mapoprovide na natin yan. Amen? Amen ba? O ano, mamili kayo, dugo. Every Sunday, may bloodletting tayo rito. 500cc lang. Yung iba't 1,000cc. Uuwi kayo maputing-maputi na, no? Di ba? Paano ba natin gagawin yan? Number 1, provision start with the leaders. Mag-uumpisa yan sa mga pastor at sa mga leaders at sa mga life coaches at sa mga mentors at disciple po ng church natin. Kung paano ang ginawa ni David at ng kanyang mga generals, yun din dapat ang gawin natin. 1 Chronicles 29 verse 2-4, with all my resources, sabi niya gano'n, I have provided for the temple of my God, gold for the gold work, silver for the silver, bronze for the bronze, iron for the iron, and wood for the wood, as well as onyx for the setting, turquoise stone of various colors. Kasi si Haring David, siyempre hari yan. Marami ring maraming kayamanan yan. Maraming pera. Marami rin siya kasi tuwing meron siya mako-conquer na bansa o lang kalaban niya, may plunder sila. Tapos siyempre yung plunder na yon, portion noon, pamimigay niya sa mga tao, portion din noon mapupunta sa kanya bilang king. Okay? So normal yun sa kanila bilang hari. So marami siyang pera. Marami siyang kayamanan. Pero nung ginawa niya, nung nag-start siyang magkaroon ng vision na magkaroon ng temple, ang ginawa niya, binigay din niya halos lahat yun. Kaya sabi niya, I have provided for the temple of my God. So nang unang nagbigay ay ang pastor. Yun. Kaya lang ako wala nang ibibigay. Amen. Buhay ko na lang ang ibibigay. Pero dapat to, nagbibigay tayo. Kaya sa totoo lang din, di ba? Kung ang pastor at ang leader, hindi siya ang nangungunang nagbibigay, may problema ho tayo dyan. Di ba? Pero hindi ko na kailangang i-announce kung ano yung binibigay ko at magkano. Amen? Kasi baka naman magulat kayo. Bakit may milyon si pastor? Kampangarap ka na lang ba? Hindi totoo, baka maniwala kayo, milyon. Ayan ang ating finance, tanong nyo sa kanya. Diba? Pero nagbibigay po tayo. Okay? Hindi katulad ng iba na magcha-challenge si pastor, pero siya mismo hindi nagbibigay. May problema tayo pagka ganun. Amen? So besides, sabi nga, verse 3, beside in my devotion to the temple of my God, I now give my personal treasures of gold and silver for the temple of my God. Over and above everything, isipin mo, over and above everything, I have provided for this holy temple. 3,000 talents of gold, gold of Ophir, and 7,000 talents of refined silver for the overlaying of the walls of the buildings. So nag-provide mismo yung leader. Okay? Next, 1 Chronicles 29 verse 6-8. Then the leaders of the families, okay na. So si pastor, tapos ngayon yung mga head of the family, yung mga leaders of the family na. So ibig sabihin, mga life group leaders, tapos yung mga tatay, di ba? At yung mga officers, nagbigay din. The commanders of 1,000 and commanders of hundreds and the official in charge of the king's work gave willingly. They gave toward the work of the temple of God 5,000 talents, 10,000 darics of gold, 10,000 talents of silver, 18,000 talents of bronze, and 100,000 of talents of iron. Anyone of precious stone gave to the treasury of the temple of the Lord in the custody of Jehiel the Gershonite. So ang mga leaders at mga members ng kanyang army ay nagbigay din sa temple. Amen? So unang-una, lumalabas, ang provision pala ni Lord para sa kanyang mission, unang-una, manggagaling talaga sa kanyang mga members at sa kanyang mga anak. Hello? Hindi naman pwedeng tayo ang members, tapos gusto natin, ibang tao magbibigay para sa pangangailangan ng church natin. Hindi pwedeng ganun. Hello? May kausap po ba ako rito? Kasi atin ito.
Ito po ay vision na binigay sa atin. So kung merong manggagamitin si Lord, kayo yun, tayo yun. Kasi bakit? Kasi sa atin pinagagawa yan eh. Alright? Kaya, huwag kayong magtaka, huwag kayong magulat kung meron tayong laging fundraising, lagi tayong may... Kasi, unang-una, malaki yung ang ginagawa natin. Ngayon, kung questionin nyo sa akin yan, pastor, puro na lang tayo pera-pera, puro na lang tayo fundraising, saan ba napupunta yung pera natin? Subukan nyo ho kayo ang pastor. Di ba? Amen? Alam nyo ba, at least alam nyo lang ho, parang may idea ho. Sa buong isang buwan ho, ang gastos ho natin sa buong YRAC, venue, workers, love gift, lahat ho yan, ay umaabot to average 1.2 M. 1.2 million. So isipin mo ho yan kung saan natin kukunin yan. Amen? Kaya dito, next time, makakakita ho kayo, may nagtitinda na ho dyan ng alak, sigarilyo, tsaka na. Uy, baka magulat si ate. Uy, mga yun, joke lang yun. Pangmatali na yung joke ko, baka mga... Diba? Wala naman tayong ganun. I mean, wala naman tayong business na ano eh. Kaya nga ako, prayer ko, lahat kayo maging businessman eh. Sino ito gusto maging businessman? Taas ang kamay, taas ang kamay. O paiwan kayo mamaya. Hindi, pero talagang prayer ko yan. Sabi ko, Lord, ni-raise up mo na ang mga youth namin na maging young professional. Lord, ngayon naman, Lord, i-level up mo ang mga members namin, maging businessman naman. Kasi bakit? The more na binibless kayo ni Lord, the more na magpo-provide ang mission natin ng great provision ni Lord. Parang hindi kayo excited, ah. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon diyan. So lumalabas, para magkaroon tayo ng provision. Principle number one, everything we have, tandaan natin para hindi tayo mahirapan, everything we have comes from God. Minsan ang hirap magbigay kasi feeling natin atin nun. Feeling natin, hindi, aking pera to, pinaghirapan ko to. Hindi, sa totoo lang. Lahat yan pagmamay-ari ng Diyos. 1 Chronicles 29 verse 10 to 14, David praised the Lord in the presence of the whole assembly saying, Praise be to you, the Lord, the God of our Father, Father Israel, from everlasting to everlasting. Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor, for everything in heaven and in earth is yours. Lahat to ng meron tayo ay pagmamay-ari ng Diyos. Amen? Sino ito naniniwala doon? Taas ang kamay. So, ipon mo, trabaho mo, boyfriend mo, girlfriend mo, pagmamay-ari ni Lord. Amen? Parang ayaw nyo. Wala pa palang boyfriend. Sige na, naiintindihan ko na kayo. Diba? So, lahat yan pagmamay-ari ni Lord. So, kung siya ang may-ari niyan, sino may karapatan dyan? Si Lord. Okay? The good thing naman, hindi naman hihingin ni Lord agad lahat. Hindi naman hihingin ni Lord, lahat yan, iwan mo na yan. Huwag ka na magtira, bigay mo lahat yan sa akin. Hindi naman ganun si Lord. Pero believe me, pag si Lord ang humingi sa iyo at kay Lord ka nagtanim, hindi kanya pababayaan. Amen? Kasi bakit? Verse 12, wealth and honor come from you. Lahat daw ng kayamanan at lahat ng honor ay galing sa Kanya. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Now, our God, we give you thanks and praise your glorious name. Kaya sa totoo lang, minsan struggle talaga magbigay. Amen? Kasi lalo na pagka nagkukwenta ka na, ang dami mong babayaran. Diba? Pero pag alam nating itinanim natin yan sa ministry ng Panginoon, sa mission na binigay sa atin ng Lord, huwag kang mag-alala, God will provide. Amen? Patutunayan sa iyo ni Lord yan, na God will provide for you. Verse 14, but who I am and who are my people that we should be able to give as generously as this. Sino ko? Sabi niya gano'n ni David. Ako'y wala, I am nothing, lahat ng ibinibigay ko ay sa iyo naman. Sabi niya, everything comes from you and we have given you only what comes from your hand. Lahat yan binibigay ko dahil hindi. Galing din naman sa iyo yan. We are foreigners and strangers in your sight, as were all our ancestors. Our days on earth are like shadows without hope. Lord, our God, all this abundance that we have provided for building you a temple for your holy name comes from your hand.
and all of it belongs to you. Wow. Amen? May nagpagawa ng building dyan sa Tendisita, sa may Ortigas. Isang malaking church. Alam niyo kung magkano yon? 5 billion. Ang seating capacity ng church, 15,000. 5 billion. Sino ito gusto magpagawa ang YRAC ng 5 billion na ang seating capacity ay 120,000? Sobra. Ano na? Gusto lang. Pero actually ako, ang prayer ko, never kong pangarap magkaroon ng church building na malaki. Alam mo ang pangarap ko sa YRAC, magkaroon tayo ng isang malaking mall na may malaking function room na mga at least mga 5,000 seating capacity. Tapos mall siya. Di ba? Tapos ang may-ari ng lahat ng boutique tsaka lahat ng restaurant, puro YRACer. Di ba? Gusto nyo ba yun? Tapos may school. YRAC school. Lahat ng estudyante ron, puro YRACer. Gusto nyo ba yun? O, di. Kailangan yumaman kayong lahat. Amen? Be blessed kayo ni Lord. Amen? Magtanim lang tayo. Principle number 2, sacrificial giving is the test of our devotion to God. Alam mo, pag nagbibigay ka sacrificially kay Lord, test ng devotion natin kay Lord yan. 1 Chronicles 29, verse 17 to 19, I know, my God, that you test the heart and are pleased with integrity. All this I have given willingly and with honest intent. And now I have seen with joy how willingly your people who are here have given to you. Lahat sila nagsakripisyo. At sabi ganon, they are willingly, sacrificially give to God. Verse 19, and give my soul and Solomon the wholehearted devotion to keep your commands, statutes, and decrees, and to do everything to build the palatial structure for which I have provided. Wow. So dapat sacrificial giving, lalo na pag meron tayong mga project. Okay? Second, number 2, tandaan natin, consecrate is the key for provision. 1 Chronicles 29, verse 5, for the gold work and the silver work and for all the work to be done by the craftsmen, now who is willing to consecrate, sabi mo consecrate. Consecrate to the Lord. The meaning ng consecrate, dalawa. The Hebrew meaning is male or mala, to fill. Pangalawa is yad, di ba? Consecrate means male or mala, to fill, and yad means hand or power. So it connotes the willingness and ability to give, or the willingness and ability to give yourself to God. Kumbaga, ibigay. Alam mo, pag kinonsecrate mo ang sarili mo para kay Lord, ang ibig sabihin nun, binibigay mo na lahat ng buhay mo para sa Kanya. At siya lang ang pwedeng gumamit ng buhay mo. Yun ang ibig sabihin ng Kaya minsan, ang hirap magbigay kasi hindi mo kinoconsecrate ang buhay mo sa Kanya. Kasi parang nakikipagagawang ka, parang si Lord, parang nanghihingi lang sa'yo. Tapos ikaw, nagbibigay ka lang, pero ikaw, parang pag may problema ka. Pag sinabing consecrate, Lord, buhay ko sa'yo. Lahat ng meron ako sa'yo. So kung meron mang kang hihingin sa akin, Lord, wala akong magagawa kundi ibigay sa'yo. Kasi nakakonsecrate ako sa'yo. Amen? Pangatlo, generosity leads to provision. 1 Chronicles 29, verse 9, the people rejoice at the willing response for their leaders, and for they had given freely and wholeheartedly to the Lord. David the king also rejoiced greatly. Generosity leads to provision. Sino dito gusto mag-provide ang lahat ng kailangan natin sa mission natin? Be generous. At lagi nating isipin, ginagamit natin yan para sa Panginoon. Pag may nakita na ho kayo sa akin na dala-dala ko po ay Ford Raptor, wag na ho kayong magbibigay sa church na ito. Amen? Amen ba? Pero kung biniles naman kayo ni Lord at kaya nyo akong regaluhan ng Ford Raptor, wag na lang din. Amen? I-donate na lang natin sa church. Amen? Pero kung sobra-sobra na at wala ka ng paglagyan ng sasakyan mo, ibigay na lang natin sa mga pastor natin. Amen? O, kita nyo? Amen? Lalo yung mga missionary natin, hirap na hirap sa pagtatravel, bigyan natin sa sasakyan. Gusto nyo ba yun? Sino gusto maging CM? Taas ang kamay. Number 4. God's provision is God's favor.
God's provision is God's favor. Hindi ko na babasahin, napakahaba ng verses, no? Pero tandaan natin, pag may provision, may favor si Lord sa atin. Pag tayo ay nagpapagamit at nagbibigay tayo kay Lord, may favor si Lord sa atin. Maniwala kayo, be-bless kayo ni Lord. Huwag lang ho kayong tumigil kasi be-bless ho tayo ni Lord. Wala akong nakitang nagtanim at nagsumuporta sa gawain ni Lord na naghirap. Totoo, may mga struggles pa rin, pero hindi pinabayaan ni Lord hanggang sa ma-fulfill niya yung pinagagawa ni Lord. So tandaan natin, big mission will receive big provision. Sabihin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Big mission will receive big provision. So how can we participate as God's provision for His mission? Siyempre, dati na natin ginagawa yan. Una, give your tithes faithfully. Please, kung kayo po ay gusto nyo maging way at kayo po ay gamitin ni Lord para ma-provide ang church natin ng lahat ng pangangailangan natin. Number 1, give your tithes faithfully. Pangalawa, generously give your love offering and possible sacrificially. And then support mission fund. Ngayon ho, ang mission fund ho natin ay lumalaki ho ang gastos natin kasi nagpapadala na ho tayo sa Mindanao, sa Cebu, sa Ilocos at sa marami pang lugar. Sino ho rito ang part na ho ng mission fund? Mga mission funder na taas ang kamay. Ayan. Kung hindi pa ho, please mag-subscribe ho kayo doon sa ating i-contact nyo si Ate Joy o si Pastora Joy at sabihin nyo gusto nyo maging part ng mission drive natin. Okay? Kasi lahat ng mga pastor natin, ng mga missionary, doon natin kinukuha sa pondo na yun, yung mission fund natin. And then, support our workers. Supportahan po natin mga workers. Sa ngayon po, sa totoo lang, ang mga workers ho natin, sa totoo lang, napakalito ng sweldo ho nila kumpara ho sa labas. Mga mga dating accountant ho yan, pero ganun ho, tinalikuran ng career para ho mag-serve kay Lord. Supportahan natin sila. Amen? At gusto ko na i-take ang opportunity na ito. No? Magkakaroon tayo ng fundraising sa NCR, National Capital Region. Itong fundraising natin. Kasi meron tayong mga kailangan bayaran na nagpahiram sa atin na tao nung lumipat tayo rito. So may babayaran tayo mga 600,000 yata. Okay? So magpa-fundraising tayo ron. Okay? Ang gagawin natin, sa October 27, magkakaroon tayo ng fundraising night, no? At appreciation na rin po sa ating mga pastor. At saka Thanksgiving night na rin natin. Magpe-present po ang mga pastor ninyo. Pera ako. Okay? Per outreach, magpe-present to. May kainan po tayo. Dinner fellowship po ito. So parang dinner fundraising, dinner fundraising. Okay? Sa 4 season tayo, ina-announce ko na, 4 season, MOA. 4 season MOA. Medyo, ang mangyayari, bibili ko kayo ng ticket, no, 2,000. Tapos, siyempre, alam niyo naman, hindi naman yun yung price ng food, di ba? So, the rest na matitira doon sa papabayad natin sa food ninyo, yun yung magiging fundraising natin. So, yung remaining noon, yun ang gagamitin natin para maka-raise tayo ng fund. So, 2,000. Pwede ko kayo mag-invite ng mga kakilala ninyo kahit hindi Y-Rocker kasi may mga presentation ho tayo roon. Okay? Si Pastor Benny ay yung bumubuga ng apoy, ganon. Di ba? Ako naman igurot dance, ganon. So, hindi, pero meron tayo, may fellowship tayo roon, may konti tayong presentation, konting program lang para maging masaya pa rin tayo. Tapos kainan na tayo doon. So, ang gagawin natin, lahat tayo sana ay maka-avail noon, tapos maka-invite pa tayo ng isang kakilala natin. Ang mga target sana natin, at least mga 400 o 300 to 400 na tao. Okay? Kasya naman doon sa lugar. Okay? Sa 4 season. Kasi yung 4 season sa Cubao, maliit lang eh. Hindi tayo kakasya. Doon sa 4 season, mawa tayo. Viking sana, kaya lang ang mahal. Mas mahal, sobrang mahal ng pagkain. So, doon na tayo sa 4 season. Okay? Tapos, ang madali na maganda roon, ipapa-blender ko na lahat ng pagkain.
Para ho, madali na rin ninyong kainin. Okay? Okay ba yun, bro? Para makain natin lahat, di ba? Okay, joke lang po. Guys, ang laki ho ng Wayrac, ang laki ho ng vision natin. Time will come, makugulat ho kayo, lahat, kahit saan ho kayo pumuntang probinsya, kahit saan ho kayo pumuntang city, may Wayrac. At darating ang time, magkakaroon tayo ng malalaking building na sarili ng Wayrac, baka hindi na rito sa Pilipinas, baka hindi dito sa Manila, baka sa mga probinsya magtayo tayo kasi masyado nang mahal dito. So sa mga probinsya tayo magpapalatayo ng malalaking Wayrac na building natin, mga mall. Gusto niyo ba 'yon? Yes. Ang layo pa, di ba? Pero baka patay na ako, baka mangyari. Pero at least kayo magtutuloy-tuloy nun. Amen? Para kayong si Solomon, ako si David, mamamatay na ako. Pero wag naman sana, Lord. Okay? Pero malaki yung ang vision ng Wayrac. At magugulat po kayo, mga anak ko ninyo, pambihira, may sarili na tayong school. Ang mga anak ninyo, pambihira, ay nakikilala sa buong Pilipinas kasi mga Wayracer yan, mga leaders yan ng mga youth organization natin. Yan no, ang vision. Magugulat po tayo kasi malaki. Ngayon no, pambihira, nakakagulat nga ako kasi minsan mag-i-interview kayo yung mga estudyante natin, i-interviewin sa isang company. Tapos sasabihin nila, ay, active po ako sa Wayrac. Oh, Wayrac ka pala? Kasi bakit kilala na ang Wayrac? Darating ang time, mas makikilala pa ang Wayrac. Kasi bakit? We will transform nations for God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tatayo tayo lahat. At mananalangin tayo. Father, we thank you. We bless you, Lord God. Hayaan mo, Panginoong Jesucristo. Huwag kaming magpagod. Huwag kaming magsawa na mag-sacrifice at magbigay. Because we have a big mission. At Lord, we believe you will also have big provision for us. Pero gagamitin mo kami. Unang-una mong gagamitin para ma-provide lahat ito ay kami. So I pray in the name of Jesus Christ, kapatid, kung gusto mong i-bless ka ni Lord sa work mo, sa business mo, o gusto mo magkaroon ng business, gusto mong gamitin ka ni Lord para maging provider ka ng Wayrac sa mission nito. Taas mo ang iyong kamay at mananalangin ako para sa inyo. Father, in the name of Jesus Christ, tulungan mo kami manampalataya. Huwag kami matakot magbigay. Huwag kami matakot magbigay sacrificially. Huwag kami matakot na feeling namin, Lord, nauubos na po kami. Kakabigay. Pero Lord, alam ko, hindi ka pumapalya kailanman na suklian lahat ng aming binigay sa iyo. At lalo-lalo na, Panginoon, hindi naman ito nasasayang, kundi ginagamit ito sa iyong kaharian. Maraming tao ang naliligtas, maraming bansa o mga bayan, mga city ang naaabot po namin. So Lord, tulungan mo po kami ma-overcome ang takot, ma-overcome namin ang selfishness, ma-overcome namin ang anumang doubt na meron kami. Because Lord, you want us to be blessed. Lord, i-bless mo po ang bawat isa. Lord, I pray ma-promote sila sa mga work nila. Lord, I pray, Panginoon, tumaas ang mga sweldo nila. Lord, I pray magkaroon sila ng mga business, Lord God. Sa pangalan ni Jesus, yung mga taong tinatawag mo para maging businessman, Lord, pakita mo sa kanila kung ano yung business na papasukin nila. And Lord, i-bless mo po sila. I-bless mo po ang buong Wayrac, Panginoon. At hayaan mo ang buong Wayrac Church ay maabot namin ang pinagagawa mo hanggang sa iyong pagbabalik. Masasabi namin, Lord, we have done our mission. And that is to transform our nation. Father, we thank you, Lord God. Bless mo ang lahat ng bawat isa sa amin. Father, we thank you and we bless you, Lord God. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. God bless you po. Yan. Thank you po, Daddy Bishop, for that wonderful word. Ayan, so ang topic nga natin, di ba, ay Big God, Go Big. And today we have learned about big mission and big provision. Okay, so totoo na malaki talaga yung pinagagawa ng Lord. Di ba, Pampanga pa lang, ang laki na. So ang laki ng pinapagawa ni Lord sa atin, kaya big provision talaga yung kailangan nating itanim. Pero let us not worry kung lumaki man yung giving natin, yung kailangan nating i-sacrifice, because if you sacrifice big, ayan, He will also bless you
big time. Ayan. So, let us entrust everything to our Lord. And with that, diretso na po tayo sa ating giving part. Okay, I want to share to you this story sa Mark chapter 9 verses 20 to 23. So ito po yung story na demon-possess yung isang batang lalaki, and then tinatry ng mga disciples niya na i-cast out ito, kaso hindi nila mapalabas yung demon. So sabi dito, ayan, so they brought him, okay, the boy. When the spirit saw Jesus, it immediately threw the boy into a convulsion. He fell to the ground and rolled around, foaming at the mouth. Jesus asked the boy's father, "How long has he been like this?" "From childhood," he answered. "It has often thrown him into the fire or water to kill him. But if you can do anything, take pity on us and help us." Then sabi ni Jesus, "If you can?" Sabi ni Jesus, "If I can?" Everything is possible for him who believes. Okay. So, di ba, ayan, sinasabi ni Jesus dito, di ba na, ayan, if I can. Kasi minsan, na-amaze si Lord, hindi sa faith ng tao, kundi sa kakulangan ng faith ng tao. Di ba? So, sabi niya, if I can, hello, ako na to. Diyos na to, kaharap mo na. If I can. Diba? So, minsan kasi, playing safe tayo eh. Kapag nagte-testimony tayo, diba? Pag nagta-tithes tayo, magte-testimony tayo, diba? Kung ibalik ni Lord, or kung hindi ibalik, okay lang. Hello? Diba? Ako na to, kung ibabalik ko. Dito, kung pagbabatayin natin tong story na to, yung reply niya doon sa boy's father, diba? With regards to everything na gagawin natin for the Lord, and even sa pagbibigay natin kay Lord. Kung ibabalik ko, parang ganun yung gusto i-reply sa atin ni Lord. Kasi sinasabi niya na, kung sinabi niyang ibabalik niya, kung sinabi niya i-bless ka niya, gagawin niya talaga yun. Diba? Kung sinabi ni Lord na kapag nag-tithes ka, He will throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing. If He says so, then it is. Talagang gagawin niya yon. Hindi mo pwede sabihin, kung hindi ibalik, anong kung hindi ibalik? Ibabalik ko. Diba? So pag sinabi ni Lord na, i-honor mo siya with your first fruits, at sinabi niya na pag in-honor mo siya with your first fruits, your barns will be filled to overflowing, then if He says so, then it is. Talaga, gagawin niya yun kung ano yung sinabi niya. Hindi tayo pwedeng mag-play safe na, kasi baka hindi ibalik. So, sasabihin ko na ang testimony, kung hindi ibalik, okay lang naman, kasi binigay ko naman yun wholeheartedly. Binigay ko naman with full of joy. Kasi, minsan ganun tayo eh. Nagpe-play safe tayo kasi hindi tayo fully naniniwala. May doubt tayo doon sa sinasabi ni Lord kung talagang ibabalik niya. Pero do not doubt. Okay? Sinabi ni Lord, everything is possible for him who believes. Sabi niya, everything. Kaya nga kinuwento ko to sa inyo eh. Kasi kahit na hindi siya kwentong giving, sabi niya, everything. Everything is possible for him who believes. Kasama po dyan yung sinasabi niyang mga pagpapala niya, sinasabi niyang promises kapag nag-sacrifice tayo for His name's sake. Okay? So, ayan, another testimony po. Ayan, every time na nag-host ako dito, testimony niya. Okay, ayan, ako po, simula po nung naging young pro ako, natutunan ka about giving, naniwala po talaga ako doon. So kahit na dumaan yung pandemic, okay, kahit na parang nakakatakot magbigay during pandemic kasi baka bukas wala ka ng trabaho, baka ma-lay off kayo kasi sobrang hirap talaga ng businesses during that time. And that time na COVID din yung lolo ko. So, umabot ng halos 2M yung hospital bill, pero still, never ako nag-hold back ng tithes ko kay Lord. Talaga lagi ko siyang binibigay. Okay, and ngayon po, meron pa rin po meron akong panibagong pinagdadaanan, yung family po namin. Kasi si mama po ay na-diagnose po siya ng
stage 1 cancer. Okay, pero did it enter my mind na okay, kailangan mag-chemo ni mama, ilang sessions yun. Mag-hold back ba ako ng finances ko? Hindi po. Never siyang pumasok sa isip ko. Kasi niniwala po ako na sa big God natin. Kung yung boy kanina, 'di ba, sa story, sabi niya doon, pinalaya ni Lord. Ay niwala po ako na God will heal mama, 'di ba? Na hindi ako pwede hindi ko pwedeng i-hold back kung ano yung para sa kanya. Kasi 'di ba, everything is possible for him. Kaya niyang pagalingin ng kahit na anong sakit. Kasi kapag hinold back ko yung giving ko, yung tithes ko na para sa kanya, it means hindi ko siya pinagkakatiwalaan. Pero sinasabi niya sa word niya, everything is possible for those who believes. And isa pa pong testimony ay, isa company po namin, ayan, hindi po talaga kasi siya, maliit na company lang po siya. Ayan, yung hospital po namin ay sa UERM. So, hindi po siya kasing laki ng St. Luke's, hindi siya kasing laki ng Medical City. Malita, hospital lang po siya. So, yung mga, namin doon, benefits, maganda yung medical benefits namin, ganyan. Pero yung kapag dating sa mga, salary, mga performance bonus, yung mga ganong package. Okay yung salary namin, pero yung mga package, ganyan, wala kami masyadong ganon. Okay? Pero, because of God's faithfulness, biglang nagkakaroon ng mga out of nowhere na yung hindi naman usually meron, pero nagkakaroon. Okay, so last time na nag-testimony ako, di ba, sinabi ko sa inyo na parang merong special project, okay, merong research study na pwedeng makuha ako doon, tapos may honorarium. So, this month naman po, nabalitaan ko na magkakaroon daw kami ng performance bonus. Di ba? Hindi po siya usual sa company po namin, pero magkakaroon daw po this coming month or months. And truly, nakaka-amaze po talaga si Lord kasi nagwo-work siya miraculously. Yung nagwo-work siya ng hindi mo ine-expect. Kasi napaka-unusual po nun sa company po na. Siguro sa iba, usual yun, pero sa amin po talaga hindi. Kaya masasabi ko talaga na miracle siya ni Lord. And yun yung mga pinangahawakan kong promises ni Lord. Okay, nagbibigay po talaga ako palagi. And the Lord never failed me. Hindi siya nagfe-fail sa promises niya. He is a faithful God. Pag sinabi niyang ibabalik niya. Pag sinabi niya ibibless ka. So with that, ayun, I hope na kayo rin po, kapag dumaan po kayo sa matinding trials, ayan, alalahanin niyo po yung testimony ko. Kasi pare-pareho naman po tayo ng Diyos na pinaniniwalaan. Tama po ba? Naniniwala ako na yung Diyos ko ay nagpapagaling. Sana yun po yung Diyos ninyo. Kung naniniwala po ako na yung Diyos ko ay nagbe-bless, sana yun din po yung Diyos nyo. Ayun, so with that, ayan, ipa-flash po natin ating giving. And para sa mga on-site magbibigay, ayan, palalapitin po natin yung ating usher, ayan, para ipaikot yung kanyang basket. Ayan. So, habang nagbibigay yung on-site, ayan, sa mga nasa online and sa mga mag-online giving, ito po yung ating BPI account. That's 427100524. Wyra Christian Assembly po ang account name. Then next, ayan, so GCash. Ba't yun napalitan to? Okay, next. Ayan, ito po ang ating bagong GCash account. Account name Catalina Tulay, mobile 0966-213-6727. So, paki-screenshot na po yan dahil yan po yung ating new GCash account. Then next, ayan, so sa mga magfo-fund ng ating mission, eto na po ang inyong chance. So, mission drive,
meron po tayong Security Bank, that's 314-66727. And then GCash, name ay Joy Marie Reyes, 0906-5792-622. Okay, so magkaiba po yung GCash nung tithes natin kanina, na Catalina Tulay. And ito po ay para sa solely for the mission. Ayan, Joy Marie Reyes yung account. Okay, next. Ayan, so announcements. Ayan. So for the Sundays of September, ayan, meron pa po tayo 2 installment ng Big God Go Big. So again, ang services natin ay 9:30, 2 p.m. and 7 p.m. So yung yung ating online ay 9:30 a.m. Next po. Ayan, so band audition for YTR anniversary. Ayan po yung AKAP. So September 30, if you want to be part of this big event, okay, mag-audition na po kayo. Okay. So ayan, every other Sunday service at YRAC Main, look for Pastor Sep Selpo. And then recording po, dito nyo na po isend. Wag na po sa SM Entertainment. Dito na sa inyo, audition nyo. YRACworship@gmail.com. Okay, next. Ayan, ito po yung event natin for the youth. Mangyayari po siya sa Pampanga. That's September 30, 1 p.m. to 5 p.m. Okay, so kung gusto niyo po mag-register, pakiscan na po itong QR code natin. And then, ayan, so ang ticket packages po natin, una ay pagbabago, seat, that's 298 pesos. Okay, ang mga inclusions po niyan ay YTR membership, free transportation, t-shirt, pen, notebook, pen, stick. Di ba? Saan ka pa? Talong-talo yung mga Shopee sellers ninyo sa freebies neto. Okay, so bilhin nyo na ang ticket nyo for AKAP. And then, meron din po tayong pangarap ticket, that's 198 pesos. Okay, ang inclusions po yan, free transport, tote bag, pen, notebook, pen, stick. Okay, so yun po. Meron pa ba? Wala na. So yung other announcement natin is yung in-announce ni Daddy Bishop, which is yung ating fundraising sa October 27. That's 5 p.m. to 10 p.m. Diba sulit na yun? Nasa buffet restaurant ka pa. 2K only. Okay, 5 hours na yun. Nakakain ka na, nag-enjoy ka pa sa entertainment. Okay? And nakapag-fundraise ka pa, kapag-support ka pa sa fundraising. Sasa na po yung ating giving, yung basket. So, yung basket natin, ayan. Binilang na pala. Na-excite bilangin. So, let us pray for our giving and also to close our Sunday worship service. Celebration pala. Okay? Let's extend our hands sa ating basket. Ayan, let's pray. Yes, our Heavenly Father, maraming salamat po, God, dahil ginagamit niyo po yung aming simbahan. Malaki po yung pinagagawa niyo po sa aming simbahan. And kaya lamang po kami nangangailangan ng malaking budget, na malaking sacrifices financially. It's because malaki po yung pinagagawa niyo po sa amin. Maraming salamat po for entrusting this big vision sa aming simbahan, Panginoon. Yung may ibang simbahan, Lord, na nanatili ng maliit, nanatili na kung sino yung mga members doon, sila na lang din. Pero Lord, mapalad po kami sa YRAC na kami po ay inyong ginagamit sa malakihang misyon, Lord, dito sa Pilipinas at sa buong mundo. And Father, Lord, maraming salamat po for using every one of us, God, yung mga leaders po ng YRAC, yung mga members po ng YRAC, and even yung mga bago naming friends na nagbibigay din, Panginoon, dahil gusto po nilang makatulong sa mission. Lord, maraming salamat po for the heart na binibigay nyo to everyone, oh God. And Lord, kung mayroon man po, Panginoon, na nahihirapan manampalataya, oh God, I pray, Lord, na magpakilala ka pa po lalo sa kanila so that they can trust you fully, Lord, with everything they are and with everything they have, oh God.
And Father, I pray that you will bless these people, oh God. Let there be big testimonies of your big promises na finulfill po sa mga tao na to, oh God. So that we may hear your truthfulness, your faithfulness, and so that we may rejoice together because you are working in everyone's lives, oh God. And Father, we thank you for this Sunday worship celebration. Maraming salamat po sa inyong salita. Maraming salamat po sa testimonies and maraming salamat po sa fellowship na binibigay niyo po sa aming mga Y-Rockers. Truly, you are an amazing God. You are a relational God, Panginoon, and you want us to be together, oh God. Maraming salamat po. And Father, as we part ways, God, ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon. We declare blessing and we declare businesses, Lord. We declare, Lord, na mag-raise pa po kayo ng kingdom builders, ng business owners, Panginoon, out of these people sa Y-Rock, Panginoon. Maraming salamat po. All this we pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen!